precious, napaka-glorious na samahan na ang Panginoon ang nagtayo. Napaka-great institution. Actually, divine creation ng Panginoon, ang church. But it is made up of imperfect human beings. Hindi magiging perfect ang church hanggang hindi dumating ang Panginoon. So the church is composed of people who have weaknesses. But the good news is that the Lord chooses to work in our weaknesses to show His glory, mga kapatid. To show His glory so that He gets the glory at hindi tayo ang mabigyan ng kaluwalhatian. Ganun po pala yun. Kasi pag tayo ang magaling, pag tayo ang malakas, na isasantabi yung glory ng Panginoon. Hindi siya ang nakikita eh. Hindi siya ang nakikita. Kaya nga, umasa po tayo, magtiwala tayo that our churches has a great future because of that. We don't have to depend on our own strength to build the church. Minsan iniisip ko siguro kailangan natin ng artista para maging malaking church. Pero hindi. Hindi po. Hindi natin kailangan ng superstars. We don't need unusual talent. Ang kailangan natin is we need normal, everyday people and the empowerment of the Holy Spirit. Yan po ang pinakamahalaga dyan. The empowerment of the Holy Spirit. So yan po ang una. Dito tayo sa pangalawa. Kasi maikli lang ito eh. Kanina nga tinanong ako ni Bud Herbert eh. Sabi ko, stick ako sa homiletical na natutunan ko sa homiletics, no? Maiksi lang po ako mag-preach. Pangalawa, Christ is building the church. This is stated in our text in Matthew 16:18. Christ is building the church. Ito pong sinabi ni Kristo na I will build my church. It is a progressive tense. At sabi niya, I will be building, from the Greek word oikodomeso. I will continue to build my church. So sabi niya yan, no? I will build my church. Si Jesus ang mag-build. Jesus would handle the building process. Tayo, mga instruments tayo. Ang mag-build ng church, siya yung engineer. Siya yung magpalakas, siya yung magpatatag ng church. God chooses to use us as His instruments. But ultimately, it is Jesus who is building His church. Dapat po nating ma-realize po yan, mga kapatid. It is His church, not our church. Sabi niya, my church. Church niya. So our prospects are as bright as the prospects of Christ Himself. Alam nyo, kung pag-aralan natin sa geography, sa Bible geography, yung location ng church ay parang hindi lalago, no? O hindi mabuild, hindi maitatag. Kasi yung teritoryo na yon ay Gentile territory in the region of Caesarea Philippi. They were about 200 kilometers from Jerusalem in the northern part of Palestine. Choose a place known for its pagan religions. It has been a center for Baal worship. And sabi nga ng isang scholar,
14 temples ang nandoon ng templo ni Baal in the area. Pero walang problema yun sa Panginoon. Hindi natakot ang Panginoon na itayo yung church doon sa ganong setting. Tayo din hindi tayo matakot. Kahit ano ang mga nakikita nating katatakutan sa paligid natin. Ano ang kinatakutan natin? Wala tayo dapat katakutan. Kasi hindi naman tayo ang mag-build ng church. Hindi tayo ang mag-build. We don't build the church. We wouldn't know how to build a church if our lives depended on it. Ang sabi nga sa Bible, unless the Lord builds the house, those who labor are laboring in vain. Oh, Psalms 127:1 yan. Kung hindi raw ang Panginoon ang mag-build ng house, di ba yung church house yan? House of God. Kung hindi ang Panginoon ang mag-build, vain po yan. Walang halaga. Nothing. But praise God, Jesus said, I will build my church. If we believe that our church is the church of the Lord, then Jesus will build her church, His church. Jesus will build her. Pangatlo, number 3 na tayo. The gates of hell will not prevail against it. Ayan po sa verse 18. Yung text natin. Kung bakit may future ang church? Dahil kahit tarangkahan ng impyerno ay hindi mananaig sa kanyang church. Jesus promised that He would always cause His people to triumph over Satan and his army. Yan po ang ibig sabihin ni Jesus dito. Na yung puwersa ni Satan. Di ba usually sa mga kingdom, may mga gates yan, dyan lumalabas yung mga sundalo pag may gera. Yung puwersa ni Satan, yung gates of hell, puwersa ng kadiliman, ng kasamaan ni Satan, kalaban ng church, kalaban ng Panginoon, hindi mananaig yun. Yun ang promise ng ating Panginoon. Satan leads a doomed army. Gaano man ka, sa tingin natin kalakas, kabangis, ang puwersa ng kadiliman ay talunan na yun, mga kapatid. We should claim that victory. You and I have no idea how much Satan fears a church that is empowered by the Spirit. Mga kapatid, hindi nyo lang alam kung gaano ang power meron ng church. Si Satan pala ay natatakot yan sa church. Basta empowered yung church ng Panginoon. Basta yung church, alam niya kung saan siya tumitindig. Alam niya ang kanyang kalagayan, kung sino siya, kung sino ang nagtatag sa kanya, sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, natatakot po si Satan. Natatakot po siya. Alam niyo po, ang laban tapos na eh. Tapos na po yung laban. Minsan, akala ng marami ay hindi pa tapos ang laban. Actually, tapos na yung laban. Naniniwala kayo dyan? Ako naniniwala, tapos na eh. Kaya lang, sa laban dito sa mundo, ng mabuti at masama, parang hindi pa tapos, di ba? Parang nananalo yung masama eh. Pero di ba may mga game show na
parang manipulated na yung game, yung event. Alam na ang panalo doon. Parang show na lang yun eh. Alam nyo kung titingnan nyo, nakasulat na sa Bible ang end. Ang end. Ang katapusan ng age o ng period, ng time, ng mga pangyayari. Na-declare na eh. Sa Bible. Kung basahin nyo ang Book of Revelation, hanggang sa end ng mundo, nakasulat na eh. O baka hindi tayo naniniwala na mag-end ang mundo? Mag-end po ang mundo. Di ba minsan tinanong si Jesus ng mga disciples niya, Lord, tell us when shall these things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Sabi ni Jesus Christ, there will be various earthquakes. Oh, nakakaranasan tayo ng earthquakes. Sa Bicol nga, hindi lang dito sa Mindanao. We have there a swarm of earthquakes. Narinig nyo na yun, swarm. Ang dami na. Ha? Dami na ng earthquake. Mga kapatid, kung hindi tayo maniwala niyan na malapit na yung signs ng coming ni Jesus Christ. Kaya maniwala tayo sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, talunan si Satan eh. Yung wicked, hahatulan doon sa dagat-dagatang apoy. Ang righteous, bibigyan ng gantimpala. Ibibigay yung mana nila na buhay na walang hanggan. Nakasulat na po ang lahat ng ito. At wala pong nakasulat sa Biblia na napabulaan. Kung may mapabulaan dito kahit isang pangako ng Diyos, pangako ng Panginoon, ay magda-doubt tayo eh. But never a promise, never a text, a verse in the Bible na found na mali or napabulaan, napasinungalingan. Na sabi, oh, di ba sabi sa Bible ganyan, bakit hindi natupad? Wala pa po mga kapatid, for your information. Wala pang pumalso. Wala pang pumalpak na pangako ang Biblia kahit isa. Dito sa mundo, ang daming palpak eh. Kahit yung ating constitution, ang daming palpak niyan eh. Di ba? We don't have a perfect constitution, but we have a Bible that is perfect, that we should desire more than silver and gold, sabi kanina sa minsan. Mga kapatid, we have a great future. Let's love the Lord and love His church. Believe in the Lord and believe in His church that it has a great future. Don't feel inferior to this world, to the enemy of the Lord. Don't be inferior. We have the very reason to believe that we can move onward and forward and be successful in this world for the Lord Jesus Christ to win people. God can use you. God can use you. Even though you have many weaknesses, God can use you. Only if you're willing. God can use us, my brothers and sisters. Satan's army is doomed. The church will prevail. Actually, the victory has already been won. We have a powerful message, a powerful gospel that can change people. Only we should show it. We should let our light shine before them. Do not be afraid to testify. See them compassionately like the Lord Jesus. Know that they will perish without Jesus.
Let the love of Christ fill our hearts, brothers and sisters. And let us have compassion to lost people. Bring them in. Don't be afraid. The church has a future. God will fill His church with people who will be committed to build the church of God. And it is not our problem, it's the Lord's promise that He will build His church. God wants us to be willing instruments. Gagamitin po tayo ng Panginoon, mga kapatid. At ito ay blessing sa atin. Ang mundo ng ito, wala itong future. Walang future ang mundong ito. Dapat ma-realize po natin yan. Hanging ang sa Panginoon lamang ang maglalast, ang mayroong future. Jesus is coming soon. And He will judge this world, the wickedness of this world. Pero nais ng Panginoon na yung mga tao mabigyan natin ng warning. At gagamitin tayo ng Panginoon. In your area, in your place of work, in your school, kahit saan lugar tayo. God can use you to be a witness. You can be a soul winner. God can use you. By your life, live. Proclaim. According to the song, proclaim and live the truth in Jesus' name. Hindi naman nga tayo ang mag-prepare ng heart ng tao, di ba? The preparations and the answer of the tongue is from the Lord. Ang Panginoon ang magdala niyan sa church. Di ba? And the Lord added to the church. Basta maging ano lang tayo sa Panginoon, loyal tayo sa Kanya. Gawin natin yung pinapagawa niya sa atin. Simple lang naman pinapagawa niya. Maging faithful tayo sa pag-aaral sa Bible, in praying, in attending church, faithful in our giving. Hindi naman mahirap ang mga yun, mga kapatid. Makikita natin that God will bless His church kasi siya ang builder nito. Amen? Amen. Let us pray.